Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Polian Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Galatia, chapter 4, verse 4 to 5. Sinasabi dito na, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nalilito sa pagkakaiba ng luma at bagong tipan kapag ginamit natin ang lumang tipan upang ituro ang katotohanan sa bagong tipan. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ay ang lumang tipan ay ang batas at ang bagong tipan ay biyaya sa katuwiran na ating natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagbabayad sala sa krus ni Jesus. Ang bagong nilalang ay ang lumang nilalang kung saan idinagdag ng Diyos kapag ginawa ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Ang tao sa lumang nilalang ay nagiging isang bagong nilikha kay Kristo. Ang Diyos ay nasa labas ng lumang nilikha kahit nasa lumang tipan kasama ang mga propeta. Ang Diyos ay wala sa kanila o sa kanilang espiritu, ngunit siya ay nasa labas nila. Sa bagong nilikha, ang lahat ay bago dahil ang Diyos ang bagong nasa loob nito. Sa ngayon, nasa atin pa rin ang lumang nilalang na hindi agad tinapos ng Diyos. Ang lumang nilalang habang ang bagong nilalang ay dinala. Bagkus, pagkatapos ng ating pagbabagong buhay, mayroong mahabang proseso ang pagbabago kung saan tayong mga mananampalataya ay binago mula sa pagiging lumang nilikha sa pagiging ganap na bagong nilikha. Ang matandang sarili o sinasabing old self ay parang bunton ng mga damo na sinabi mismo ni Jesus na nakalaan sa apoy. Ngunit ang bagong sarili, dahil ito ay ang bahagi ng katawan ni Kristo, ay may mas mataas na layunin at bahagi ng plano ng Diyos. Ang ating lumang sarili ay ang mga damo at ang bagong sarili ay ang mga trigo. Hindi tayo dapat magbuhol-buhol sa mga damo para hindi tayo makaladkad at hindi umunlad, tumubo at sumibol tulad ng trigo. Tayo, ang kanyang mga tagasunod, ay maaaring magbunga hanggat tayo ay nananatiling konektado sa kanya. Ang baging, tutulungan niya tayo basta't panatilihin natin ang pananampalataya at matinding konektado sa kanya. Iniuutos sa atin ng Diyos na kalimutan ang dating bagay. Huwag isipin ang nakaraan. Baka makaligtaan natin ang bagong ginagawa niya sa harapan natin. Pag pinag-uusapan o iniisip ng mga tao ang tungkol sa kanilang nakaraan, tila kinukuha nito ang katangian ng isang tunay na nilalang. Ang nakaraan ay hindi makahinga, makapagsalita o makapag-isip o magawa. Gayunpaman, ito ay napakalakas at maaaring pumalit sa ating kinabukasan kung hahayaan natin ito. Para itong mga sirena sa dalampasigan, paulit-ulit kang hinahatak papunta sa mga bato. Ang pagtuktok sa nakaraan ay tiyak na maglilimita sa iyong mga pagpipilian para sa hinaharap. Para sa maraming tao, alam ko ang nakaraan ay maaaring isang mahirap pagkabata, isang mapang-abusong pamilya o isang pagkawala ng trabaho sa pananalapi. Ngunit gaano man kasakit ang ating nakaraan, sa kakaibang dahilan ay madalas nating pinipiling huwag bumitaw upang may pagpatuloy ang ating kinabukasan at gawing simple ang ating buhay. Dapat nating piliin na gumawa ng malinis na pahinga at iwanan ang nakaraan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Polian Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.